dahil dyan. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Major Philip Ines. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Nazareno 2026. Ulan ng Laya at Diwang Dakila. Isang mapagpalat kalmadong araw po, Miss Doris at Sir Robert. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon. Good morning po, sir. Good morning. Sir, may mga napaaga po doon sa pagpila sa pahalik instead of mamayang gabi po yung simula. Gabi ba dapat? Oo. Oo. Nandun na daw po sila, nakapila na. Ano po ang security na ilalatag ng MPD para po maging maayos pa rin? Usually nagkakaaway-away sa pila. Ay, kapag totoo ganyan. yan. Mm-mm. Yes, Sir Robert, Ma'am Doris, hindi po tayo nagkulang ng ating mga public advisory at mga oras po yan mag-i-start. Ganun po man po, handang-handa po yung Manila Police District dyan at hindi lamang po yun, yung ating pong PNP personnel po natin, yung ating Philippine National Police, kung saan po, may kumulang po 15,000 security forces po ang ilalatag po natin dyan. Katulong po natin yung taga Region 3, Region 4A, yung ating pong regional headquarters, lahat po ng district ng Metro Manila kasama po natin dyan para po sa paglalatag ng seguridad at nung safety po ng ating mga kababayan. Alright. So, hindi po kayo nagulat, sir, nung bigla na lang nagdagsa. Diyan! Oo. Oo, biglang Kasi andyan na mamayang sila. gabi pa pala. Mm-mm. So, hindi naman kayo nagulantang dahil nga dumating na ang mga deboto. Meron na po tayong mga deployed personnel para doon. Kung sakali man dumating po sila ng maaga, ang sa atin po dito kung papayagan na po ng ating pamunuan ng simbahan, nakahanda naman po yung ating mga pulis dyan. Kung mapapansin niyo po, kahapon nagkaroon po tayo ng paghahanda dyan at may mga pulis na rin tayo makikita doon sa lugar. Plansyado na po ito lahat. Sabi nga, all set na po ito. Tinitignan po natin dito na wala na po tayong puwang para magkamali pa sa paglalatag natin ng seguridad. Dahil taon-taon naman po natin ginagawa ito, Ma'am Doris, Sir Robert. Tama. At inaasahan natin ngayong taon po ay marami pa nating mga kababayan, yung mga deboto natin ang magpaparticipate dito. Nung nakaraang taon po, nakapagtala po tayo ng mahigit 8 milyon dyan. So inaasahan din po natin na ganun po din kadami o mas dadami pa po yung ating mga kababayan. Alright. Sir, isa pa doon, ay alam ko hindi naman ninyo sakop ito, pero syempre po pwede naman ninyong ipahatid do sa proper authority para ma-actionan. Wala daw ni Portalet doon, pero may nakapila na po kasi tayo mga kababayan. Paano po kaya yun, sir? Oo. Kasi pararating po natin yan sa pamunuan po yung mga naka-assign po dyan para po mag-provide ng mga portales dyan. Pero sigurado po ako pagdating po ng ating D-Day, may mga nakalatag na po dyan. Katulong po natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong po sa atin taon-taon para po dito sa paglalatag natin ng seguridad at siyempre po yung safety ng ating mga kababayan. Tama. Yung ating po mga abiso, yung ating mga paalala sa mga deboto, ano po ang pwede nating ilabas sa ngayon? Kasi nga po dumadami na sila dyan. Ano po ang pwede at hindi pwede nilang dalhin? Ano ang pwede at pwedeng Correct, gawin? Ano po yung mga abiso po ninyo? Yes, Ma'am Doris, matagal na po yung ating mga public advisory kung saan po gumamit na po tayo ng iba't ibang tungtungan para iparating natin sa ating mga kababayan. Alam po natin sa pamamagitan po ng ating social media, meron po tayong 80 million na mga social media users, mapaparating po natin ito. Katulong po natin yung ating simbahan at iba pa pong ahensya ng gobyerno. Ganun pa man po, pinapaalala natin sa ating mga kababayan, doon po sa mga ipinagbabawal po dito po sa Nazareno 2026 kung saan po bawal po tayo magdala ng payong, bawal po yung mga matatalim at matutulis na bagay. Meron din po tayong gun ban, meron din po tayong liquor ban, bawal din pa magpaputok ng mga firecrackers dyan at pyrotechnic, at bawal din po magdala ng mga canister na babasagin. At sa atin po, kung magdadala po kayo ng bag at hindi nyo maiwasang magdala po ng bag, kung maaari po, yung transparent lang po. At pinapaalalahanan po din po natin, yung mga vendors po natin, bawal po tayo doon sa mga controlled area natin. At siyempre po, yung pagdadala po ng mga istandante at replika po ng Ayan. Nazareno. No-fly zone din po tayo, particular po drone zone po natin and sail zone po natin doon sa vicinity po ng Quirino Grandstand at ang Quiapo Church. At siyempre po, may po natin pagbabawal pagpunta po dyan ng mga nakainom. At iusap na rin po natin sa ating mga kamag-anak, yung pong mga bata, yung pong may mga sakit, kung maaari po. At yung mga matatanda po, kung maaari po, wag na po tayong sumama doon sa mismong
natin o prosesyon natin, pwede naman po natin ito mapanood sa ating live stream. Taon-taon po meron po tayo ng ganyan. Opo. Ay, Mm. yung tubig po, bawal din magdala? Pwede po tayo magdala ng tubig, Ma'am Doris. Tatanong po yung pinagbabawal po dito yung mga nakalagay po sa mga babasagin po. Yung mga canister po na babasagin. Pero sabi nga po natin, paalala natin doon sa mga pupunta dyan, uminom po kayo ng maraming tubig at magdala rin po kayo ng tubig. Ang sa atin lang po, wag lang po yung mga babasagin na mga lagayan po natin, yung mga botelya po. Mm-mm. Sir, sa social media, nagkalat yung iba't ibang information. At ang mga kababayan natin, lalo na mga deboto, medyo hindi gusto yung nakikita. Pero ang tanong ko, itatanong ko muna kung totoo ba. Kasi doon po sa social media, ang ipinakakalat nila, Ano sabi? ang hahatak daw doon sa andas, Oh. mga kapulisan din. Tapos sa pinakaumpisa, mga kapulisan, mga pulis, bago ipasa sa mga deboto. Ang sinasabi ng mga deboto, dapat sa simula pa lang, hayaan na sa Sila kanila na. dahil sanay naman daw sila sa ganyan. Ano nga po ba ang totoo, Major Ines? Katulong po natin yung ating mga pulis na deboto dyan. At hindi po mga pulis lamang ang nandyan, Sir Robert, sorry. Katulong po natin yung ating mga iyos ng simbahan. Oo. Ito pong mga pulis na nandyan, mga deboto po talaga yan na sabi nga natin, tutulong din sa atin. Ang ating po nga dyan, ito sa collective ideas po at saka napag-usapan po ito ng pamunuan ng simbahan at ng ating otoridad. Yung pang ginagawa po natin ng mga coordinating meeting, conference, lahat po yan pinag-uusapan. At yung mga pulis po nating deboto, isa po sa napag-usapan yan na isasama po natin doon sa security natin na gaganapin yung paghahatak po natin ng lubid. Kasama po yung mga iyos po ng simbahan. Mhm. Yun sa mga hindi ko alam kung maligit na bagay ito ngayon, partner, ano, pero marami po din ang mga deboto na gusto rin makapag selfie. Oo. Lalo na mamaya pagka umakyat na sila doon sa pahalik, meron po bang polisiya tungkol sa pagpapa-selfie? Sa atin, Ma'am Doris, wala po tayong nakikita pang ganun pong panuntunan. Ito naman po ay sabi nga natin kung ito po ay hindi naman po ipinagbabawal dun sa lugar, wala po tayong nakikitang problema dito. So, Pwede wag lang siguro maantala naman yung super ano. tagal or Oo. what, di ba? Wag lang Be maantala sensitive yung naman pila. sa milyong makapila dyan para sa Oo. pahalik, di ba, partner? Tama. At saka yung partner pala, bago ko makalimutan, yung dress code. Kasi nabanggit ni Tricia kanina. Oo. May hindi pinapasok dahil parang naka-sports bra lang daw. So ano po may patakaran po ba? Ang sa atin po dito, Ma'am Doris, yung patakaran natin dito, yung mga tatama po doon mismo sa traslasyon o yung ating posisyon na magsuot po sila ng komportableng kasuotan. Pero siyempre po, dahil ito naman po ay pahalik at pagpupugay, iakma naman po natin yung ating kasuotan. Ito po'y pagbibigay natin ng pugay sa ating pong lumika. Mhm. At siyempre po, kung nakikita namin, nakikita po ng ating mga otoridad doon, particular po ng otoridad ng simbahan, na hindi po yung akma yung inyong suot, pagsasabihan po kayo. Oo. Dapat din naman talaga, ano. Oo. Oo. Isip-isip naman ng konti. Religious event ito. Tama. Hindi naman to, ano nga ba yun, marathon. Oo. Para oo. ganun, para payaga ka magsuot ng Kaya ganun, nga, di ba? oo. Oh, Major, isa pa po, meron ba usually kapag ganyan malalaking event, ang tanong agad, may threat ba? May banta ba na nasasaga pa Manila Police District sa pagdaraos nitong ating pista ng Pong Jesus Nazareno 2026? So Robert, wala po tayo natatanggap na seryosong banta. Paman po, kung meron po tayo marireceive, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment. At palagi po nakaangat yung ating kalasan dyan at nakaumang po yung ating tabak. Laban po sa balak manligalig ng posisyon na yan. Ang sa ating po dito, nailatag na po natin ng maayos yung ating security plan at inaasahan po natin na maitatawid po natin ito ng maayos katulad po nung nakaraang taon. Opo. Meron po bang hotline na pwedeng tawagan ang mga deboto kung sakaling may napansin sila na medyo kahina-hinala? Maraming salamat, Ma'am Doris. Gamitin po na nyo yung ating nuwirong 911 at kung may mapapansin, panawagan na rin po natin yun. Kung may mapapansin po kayo ng mga individual na kahina-hinala, bakit po sa kanilang presensya at kilos, ipagbigay alam niyo po agad ito sa inyong otoridad. Doon po sa mga paligid, napakarami po nating mga PNP personnel dyan. Doon din po sa pagdadaanan ng andas. Meron po tayong
tayong 12 segment dyan bago dumating po yan sa Quiapo Shrine. At lahat po yan, kompleto po yan. Meron po tayong PNP dyan, meron po tayong mga taga-MDRRMO, may mga health team po tayo dyan o medical team natin dyan. Kompleto po yan. At sabi nga natin, kung may mga kailangan po kayong assistance, naandyan lang po sila. At inaasahan po natin na ito nga po may tatawid natin siya ng maayos. At dahil po dito sa matagal nating paghahanda at taon-taon pong paghahanda ng Manila Police District at ang Philippine National Police, naniniwala po tayo na maitatawid natin ng maayos itong ating Nazareno 2026. Magkakaroon kaya ng partner yung dati kasi merong nagkakaroon ng jamming ang mga cellphone signals. Ngayon taon din po gagawin po ba yan, sir? Ma'am Doris, doon po sa press briefing nung nakaraan sa National Headquarters, nabanggit po ito. Doon lamang po sa mismong lugar na pagdadaanan po. Ibig sabihin po, pag naandyan na po yung mismong andas, magkakaroon po ng interaction po ng signal doon. Na yan naman po ay i-request po sa NTC. Nabanggit po yan ng press briefing nung nakaraan po sa National Headquarters. Ayan, Okay. sige. Syempre Dahil dyan. tuloy-tuloy yung paghahanda dyan, partner. At Oo. sir, tuloy-tuloy din po kami makikipag-ugnayan sa inyo para po matulungan din namin maipahatid, Oo. 'di ba, sa ating mga deboto, yung mga anunsyo mula dyan sa Manila Police District. For the meantime, Major, maraming salamat po Maraming muli salamat. sa inyong oras. At good luck po at mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat, Miss Doris, Sir Robert, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay natin ng mga ganitong impormasyon para sa ating mga kababayan. Tangalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ng aming pong District Director, ang aming pong punong taga-timon, Brigadier General Arnold Evangelista. Makakaasap po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad ng serbisyo para po sa Manileños. Sa kalmalong Okay. Ayan. Yan, mabuhay Sir, ang MPD. maraming salamat si Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Thank you.